Trahedya sa Quezon City, 3 batang magkakapatid ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay. Sa Barangay Santo Domingo po yan. Saksi, si Mark Salazar. Anong gagawin ko? Palit kami ng buhay. Walang paglagyan ang hinagpis ng isang ina sa sinapit ng kanyang 3 anak sa Quezon City. Pasado alas 11 kaninang umaga at maulan pa nang sumiklab ang sunog sa isang bahayan sa Barangay Santo Domingo. Kailangan na ito na, sabi nila bumbero. Stop nyo na po yung apoy. Upang wala na po madahangin sa bahay. Hallelujah, amen and amen. Masikip ang eskinita papasok sa lugar, kaya pahirapan ang pagresponde sa sunog na umabot sa 2nd alarma. Kinailangang butasan ng isang pader para matunto ng sentro ng apoy. Idineklarang fire under control pasado alas 12 ng tanghali. Pero sa puntong ito, nawawala pa ang magkakapatid na edad 10, 7 at 5. Wala pa po nakakakita, dami na puro magkakamag-anak po yun, wala po. Lahat po sila nakalapas yung 3 bata lang wala. Nagkayos po ako ng CT scan ng nanay ko kasi may sakit po ito. Natid po ako ng asawa ko ng motor. Pali nandun po kami sa pabella. Yung anak po namin 3, natutulog pa po sa kwarto. Wala. Mga kamag-anak ang kasama noon ng mga bata sa kanilang compound. May naiwan po yung 3 pamangkin ko po, hinahanap ko po eh. Hindi pa po kami nakakapasok sa loob eh. Inikot na po namin lahat, wala po eh. Hindi naman po kasi namin alam na nandun pa sa baba. Ngayon, sobrang taranta po namin nandun na po sa yung apoy sa kwarto namin. Bumaba na po kami lahat, lumigos na po kami. Umano na kayo lahat? Opo. Tapos tsaka lang po, nung hinahanap pa po namin yung 3, sabi daw po, andun pa raw po pala sa loob. Mga bumbero lang ang pinapapasok kanina sa peligrosong lugar. Habang tumatagal ang paghihintay, numinipis ang pag-asa ng pamilya ng mga bata. Kasunod ng pagdating ng SOCO, ang pagdating din ng kumpirmasyon ng kanilang kinakatakutan. Nasama ako! Nasama ako sa kanila! Nasama! Ayon sa investigador ng BFP na hindi autorisadong humarap sa media, hiwa-hiwalay na natagpuan ang labi ng mga bata sa 2nd palapag na gusali. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala nito. Sa number of families po, 33 families na po sila na on our record. We don't have yet yung exact number of yung house po talaga. Pero possible mga nasa 15, mga ganun po. Nawala po talaga silang na-save na any gamit. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 100,000 piso ang inalok na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para mahuli ang nasa likod ng pagpatay sa isang dating kawani ng National Irrigation Administration. Nakatanggap umano ng death threat ang biktima matapos siyang mag-post tungkol sa umano'y ghost project ng ahensya. Saksi, si June Veneracion. Sa kuha ng dashcam ng ibang sasakyan, tinatahak ng isang itim na kotse ang highway sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City nitong Biyernes nang sundan ito ng isang motorsiklo. Pinagbabaril ng mga motorsiklo ang salarin ng driver ng kotse at mabilis na tumakas. Bumagal ang andar ng kotse hanggang bumangga sa isang truck. Sa isa pang video, natagpo ang patay ang driver na si Niro Kyle Antatico, dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa Northern Mindanao Police, kasama sa iniimbestigahan ang anggulong may kinalaman ng krimen sa dating trabaho ng biktima. As early as last year, according to our investigators, merong threat yung ating biktima. This is subject for validation and investigation, pero meron siyang pinost sa social media. Apparently, may mga nire-reveal siya. There are allegations of corruption sa pinanggalingan niyang ahensya. Ayon sa kaibigan ng Tatiko, naikwento ng biktima sa kanya noon na nag-resign siya dahil naramdamang pinag-iinitan siya matapos i-post sa Facebook ang isa umanong ghost project ng NIA.
limitado lang umano sa mga Facebook friends ang kanyang mga post. Yung isa, yung parang ghost project ata ng NIA sa Region 10 na when he inspected it, wala talaga, no? And then he showed some documents na reported na na-finish na yung project but it's not yet done. Sabi pa ng kaibigan, ikinento sa kanya ni Antatiko na nang i-post niya ang umano'y katiwalian, ay nakatanggap siya ng mga text ng pagbabanta na nagsimula sa unang bahagi ng nakarang taon at nasunda noong Oktubre at Nobyembre. Sinasabi lang niya sa amin na meron na naman siyang death threat, but he was just laughing. So kami din, we took it lightly. Akala namin na just to keep him silent, tinatakot lang. Pinavalidate ng liderato ng NIA ang mga isiniwalat ni Antatiko, kabilang ang 2 irrigation facility sa Maging Lanao del Sur na sinasabing mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Okay naman daw ang isang proyekto pero nagkaproblema ang isa dahil tinamaan ng baha at bagyo noong 2023. Nagmukha lang umano itong inabandona base sa mga litrato na inilabas ni Antatiko dahil hindi agad napaayos. Resulta ng kawalan noon ng Quick Response Fund ng ahensya. Pero napaayos sa ito nang magkaroon na ng pondo, sabi ng NIA. Region 10 po kasi ito eh. So pinapuntahan namin ng taga-Region 9, taga-Region 12. And then itong central office po ang panghuling nagpunta doon sa pinapavalidate. Pero yung initial report sa atin nung nagpunta noong last week doon ay gumagana naman daw po yung okay naman yung system. 100,000 pesos na reward ang inaalok ng National Irrigation Administration sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon para mahuli ang mga nasa likod ng pagpatay sa dati nilang tauhan. Tuloy naman ang investigasyon ng pulisya para mapanagot ang nasa likod ng pagpatay kay Antatiko. May mga natukoy na silang persons of interest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Hindi po bababa sa siyamang nasawi matapos ang magkakasunod na lindol sa Mindanao. Batay po yan sa datos ng Office of Civil Defense. At sa Cebu naman, nasa 70 sinkhole ang natagpuan. Saksi si Emil Sumangin. 1 milyong piso ang ipinundar para maipatayo ang bahay ng pamilya Luchavez sa Purok Mag-Oma sa Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental. Pero sa isang iglap, dinurog ng magnitude 7.4 na lindol ang kanilang bahay na natapos mahigit 3 taon lamang ang nakakaraan. Habang lumilindol, papunta kami sa labas. Igo lang may labas kami ng bahay. Yung bumagsak agad yung bahay namin. Buti ho, hindi kayo napano? Hindi naman. Siguro sa awa ng Panginoon, so hindi kami nakalabas kami kagad. Kami dalawa ng asawa ko. Mga kapuso, dito po dati nakatirik ang pamamahay ng pamilya Luchavez. Isa ho sa napinsala ang kanilang residential property. Gumuho ang lupa na ito, dulot ng pagginig. Sumama kung bumagsak ang kanilang bahay. Ang kanilang pamilya sa simbahan ngayon naninirahan. Hiling nila sa lokal na pamahalaan sila'y maalalayan at matulungan. Habang nag-iikot kami sa Lupon, magkasunod na aftershock ang yumanig sa amin. Ay, pagpinggit. Sa ibang bahagi ng Barangay Kalapagan, bakas sa naglalakihang bitak sa lupa ang tindi ng pinsala. Ito ho ang lugar na kung tawagay Barangay Kalapagan. Sakop po ito ng munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Isa sa mga tinamaan at napinsala ng lindol. Ang bahay na ito, hindi na po natitirhan. Ang mga nakatira, lumikas na po sa lugar na mas ligtas sa kanilang tingin. Tingnan nyo ho yung flooring. Tingnan nyo yung lupa na aking tinutuntukan. Kung gaano kahaba ang bitak na nilikha ng pagyanig. Mga kapuso, ganyan po kalalim at kalapad ang bitak sa lupang likha ng pagyanig noong 1 linggo. Dito po yan sa isang residential property. Sakop po yan ng Barangay Kalapagan, Munisipalidad ng Lupon, Davao Oriental. Ang mas nakababahala rito ayon sa mga residente, pumasok po sa kanilang mga residential property ang bitak sa lupa na siyang nagtulak sa kanila para lisanin ang kanilang mga tirahan. Isa sa mga apektado ang bahay ng pamilya Tabon. Ito, may pinto. Tanggal. May tanggal na naman. Pasok ko tayo. Pwede ho ba? Ito, ano dati ito? Sala. Ito ang sala. Opo. Tapos, ito. May buak. Okay. May but yan. Ito, may biyak dito. Opo. Ito.
Okay. Dito. Dito. Aha. Sa kwarto. Aha. Yan po. Ah, may biyak din doon. Sa datos ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa siyam ang patay sa magkasunod na lindol noong Biyernes. Sa Manay, ipinagluluksa ng kanyang pamilya ang 47 anyos na si Juby Lopez na inatake sa puso kasunod ng aftershocks. Nung pag lumindol na, nandun siya sa loob, na-atake, nagpanik, takot yan sa lindol. Kailangan lang namin yung kahit konti lang, bigas o kahit ano, yung mga gamit dito. Nakapanlulumo rin ang epekto ng lindol sa pangunahing ospital sa Manay. Abandonado ang Manay District Hospital ngayon matapos itong wasakin ng lindol. Ito po ang itsura ng pagamutan. Nagkagula-gulanit ang kisame. Turog ang mga pader at ang mga aparato ng ospital. Hindi na mapakikinabangan pa. Sa ngayon, tuloy ang clearing operation pati po ang pag-recover sa mga pwede pang pakinabangan at dito po sila tinatambak sa open ground. Ang mga pasyente naman inilipat sa pinakamalapit na mga health center. Sa bayan ng Tarragona, tumutuloy ang ilang pamilya sa mga tent na inilatag sa municipal grounds. Ayon sa lokal na pamahalaan, 10,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol doon. 2,000 ang nasa evacuation area. Naghahanda naman ng relocation site para sa mga apektado. State of calamity na sa Tarragona. Gayun din sa bayan ng Caraga, hindi akalain ni Nanay Lubinya na guguho ang kanilang bahay. Swerte mi kay wala mi diri kay naami sa Picas Barrio kay fiesta didto. Kay kung naami patay gud mi mag-asawa. Problema ng ilang residente ang pang-araw-araw na pagkain lalo't naantala ang kanilang hanap buhay. Hindi rin magamit ang municipal hall dahil sa pinsala ng lindol. Sa General Santos City, nakitaan ng malaking bitak sa pundasyon ang gusali ng isang elementary school. Pinasa namin sa division office. Need namin po ng technical inspection for the building kung pwede pa siyang i-occupy or safety pa ba siya for occupancy ng mga bata. Sa Northern Cebu naman, naniyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 70 sinkhole na ang natagpuan. 16 sa mga ito nasa Bogo City. 4 na po ang nasa San Remigio. Sa kuha ng isang netizen, nakitang bumigay na ang parte sa gilid ng isang bahay papunta sa malaking sinkhole. Number 1 recommendation namin pag may nag-occur na sinkhole is to cordon off the area. Refrain from going near kasi posibleng mag-collapse po yung rim ng sinkhole. Hinihintay ng Cebu Provincial Government ang pinalaulat ng MGB na posibleng gawing batayan sa ipatutupad na rezoning at land use reclassification. Mula rito sa Manay, Davao Oriental, para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bilang paganda, sakaling tumama ang lindol na The Big One, binabantayan ng mga lugar sa Metro Manila na dinaraanan ng West Valley Fault. Naghahanda rin ng mga ospital. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Handa na sa warehouse ng Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium ang generator set, hospital field bed, tents at medical equipment. Gayun din ang gamot na tatagal ng 2 linggo. Isa ang Jose Rodriguez sa mga primary healthcare facility na itinalaga ng DOH sa North Quadrant ng Metro Manila sakaling tumama ang The Big One o ang pinangangambang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault. Kung dumagsa ang pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusog na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. Ang mga ospital mula sa ibang rehiyon sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang The Big One. Pero sa DOH briefing kanina, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangan maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo.
I saw kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa, dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig. Hihingi pa ng pondo ang DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa Emergency Response Fund ng kagawaran ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, na inspeksyon na ang mga gusali ng mga ospital para matiyak na hindi guguho. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Batid ng DOH na kailangan ma-review ang disaster response plan para sa The Big One, lalo't mahigit 2 dekada na mula na isagawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang pag-aaral nito tungkol sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Metro Manila. We have to revisit Matataas na yung mga building sa BGC, ang dami ng mga condo na nag-rise up, and then nabawasan yung mga spaces. Sa Pasay City, sinimulan ang inspeksyon ng mga lokal na opisyal at city engineer sa mga eskwelahan para matiyak na ligtas para sa mga bata ang mga gusali, kasabayan ng disinfection para iwas sakit. Nag-inspeksyon din ang mga otoridad sa Muntinlupa, lalo't may mga barangay na dinaraanan ng fault line. Sa Taguig, dinaraanan ng fault line ang Barangay Pembo. Narito po ako sa Eskwela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Malapit lang sa fault line ng Pembo Elementary School na may hindi bababa sa 2,500 na estudyante. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Patuloy rin ang inspeksyon sa mga eskwelahan, ospital at kalsada sa Ilocos Region, kasunod ng sunod-sunod na lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Payo ng mga Animal Welfare Group, huwag kalimutan ang mga alagang hayop sa pagpaplano ng paglikas sakaling may lindol o iba pang sakuna. Saksi, si Nico Wahe. 8 pusa at 6 na aso ang alaga ng pamilya ni Laura sa Marikina City. Ang mga alagang aso nasa first floor ng kanilang bahay. Ang mga pusa niya narito sa third floor at may sariling kulungan. Nangangamba siya para sa mga alaga sakaling magkaroon ng malakas na lindol gaya ng nangyari sa Cebu at Davao. Nang makita niya ang video kung saan nagsagawa ng earthquake drill ang youth scooper na si Francine Torres at mga aso niyang Golden Retriever at Shih Tzu, nagka-idea raw si Laura. Nung may nakita akong post sa GMA, nung TikTok nga na nag-earthquake drill sila nung aso nila. So naisip ko, kailangan ko rin talagang i-ano yung mga pusa. Kasi nasa third floor po kami, mahirap kapag hindi kami nakalabas. Will to live na raw ni Laura ang mga alaga. Hindi niya raw kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa mga ito. Kaya bumili na siya ng backpack at cages na kakailanganin sa pag-evacuate. Ito po yung compartments. Tapos dapat naka-halfway open lang po para madaling ipasok yung mga cats. Tapos dito po sa gilid, dapat lagayan siya ng tubig. Pero nilagyan ko ng emergency kit. Tapos dito po yung cat food nila. Ang mga aso, trained daw sumunod sa kung saan dapat pupunta kapag may emergency. Ito yung likurang bahagi ng bahay nila, Miss Laura. Ito yung pinto, palabas, dito sa open area. Ang training ng mga aso nila, once na nakabukas na itong pinto na ito sa likod, ay pwede nang lumabas yung mga aso para pumunta dito sa open area kung saan mas ligtas, lalo na sa panahon ng lindol o iba pang sakuna. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kailangan din talagang paghandaan kung paano ang evacuation plan para sa mga alaga sakali mang magkaroon ng mga kalamidad gaya ng lindol. Kailangan meron tayong go bag. No? Yung alam natin na lahat ng mga local government units ngayon at mga grupo, pinopromote yung go bag.
And that go bag should not just for our benefit ng tayong mga tao, but it should also include necessities naman for our pets like pet food, pet treats, water, and vitamins. Tulad daw ng tao, naaapektuhan din ng pets kapag may sakuna. Siyempre, kung tayo ay put at rest, ganun din sila. Meron ding physical effects iyan, like sila ay ma-injure, sila ay mabagsakan, or mapilayan, or masugat. So, those similar risks na nahaharap sa ating mga tao, ganun din sila. At bukod dyan, nagsasuffer din sila ng tinatawag nating psychological trauma, or may psychological effect din ito sa kanila. Sakaling maiwan sa bahay ang pet, siguruhin lang na walang babagsak sa kanila. Mas mabuti rin daw na pakawalan ng mga alaga sa bahay kaysa nakakulong para kapag dumating ang kalamidad o sakuna, ay mas may pag-asa silang makaligtas. Yung survival instinct nila, Nico, ay napakalakas. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung alam natin, like yung mga baha, please make sure na huwag nyo silang ikulong because they'll try to find ways to help themselves, to save themselves. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Disqualified ng International Criminal Court Appeals judges si Chief Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po yan sa ulat ng Reuters. Base sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters dahil yan sa posibleng conflict of interest. Dito Agosto, humiling ang kampo ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil anila dati siyang tumayong abogado ng umano'y mga biktima ng war on drugs. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Khan pero dati na niyang sinabi na wala siyang nakikitang dahilan para hindi payagang lumahok sa pagdinig ng kaso. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, kahit ma-disqualify si Khan, hindi nila nakikitang makakasagabal ito sa trabaho ng Office of the Prosecutor. Hindi na daw sila kumbinsidong may basihan ang pag-disqualify kay Khan. Pero mas maigi raw na hintayin maisa publiko ang naging desisyon ng ICC. Ipinagutos ni Pangulong Marcos na ayusin ang sistema ng pamimili ng mga ipapagawang farm-to-market road. Pinasinayaan din ng Pangulo ang impounding dam sa Claveria, Cagayan na malaki ang maitutulong sa mga magsasaka. Saksi si Darlene Cay. Inaasahang makatutulong ang 700 million pesos Union Water Impounding Dam sa Claveria na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maulan, dito muna may ipon ng tubig para hindi bahain ang mga taniman. Layo nitong Union Water Impounding Dam na patubigan ang taniman ng mga magsasaka rito. Pero bukod dyan ay flood control measure din ito na layong pigilan ng pagbaha. 514,000 cubic meters ang kabuang kapasidad nitong water impounding dam. Katumbas niya ng mahigit 200 Olympic-sized swimming pools. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. 3,600 ektaryang taniman at mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa proyekto. Inaayos na rin ang sistema ng pamimili sa mga ipapagawang farm-to-market roads. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Mula rito sa Claveria, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi sapat ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng korupsyon. Pero ayon sa pangalawang Pangulo, hindi siya pabor na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Saksi si Marisol Abdurrahman. I never said Marcos resign. Hindi raw suportado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kontrobersiya hinggil sa korupsyon sa bansa. Dalawang bagay lang naman daw ang hinihiling niya sa Pangulo. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya
ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Paniwala ni VP Sara, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ng bise. Tungkol naman sa pagpapabawi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kasong may kinalaman sa issue ng overpriced na pagbili ng medical supplies mula sa family ng Duterte administration para daw ma-review at matiyak na malakas ang kaso. Sagot ng bise, bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nauwi po sa disgrasya ang karera ng mga kabayo sa Angeles City sa Pampanga. Sa video, makikitang nasagi ng nakamotorsiklong traffic enforcer ang kabayong may hilang kalesa. Sumemplang ang enforcer habang natumba rin ang kabayo at ang kutsero. May manonood ding nasagi ng mga kabayo sa gitna ng karera. Nagtamo ng sugat ang mga nasangkot sa disgrasya. Agad po silang binigyan ng paon ng lunas ng mga taga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpasalamat si Dennis Trillo para sa sunod-sunod na pagkilala sa kanyang pagganap bilang Domingo Zamora sa pelikulang Green Bones. Tinanghal si Dennis na National Winner for Best Actor sa Asian Academy Creative Awards. Wagi rin siya bilang Best Actor sa ika-48 Gawad Urian, gayon din sa Gawad Parangal ng Bayaning Pilipino. Sa gitna po ng nakakamit niyang success sa career, nagsisilbing inspirasyon kay Dennis ang kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng peace of mind. Ayon pa kay Dennis, may mga film genre na gusto pa niya subukan, gaya ng musical, horror, suspense, thriller at psychodrama. Meron pa kayang gustong makamit na parangal ang aktor? Siguro Oscars naman. Hindi, joke lang. Hindi. Yun yung rurok, pero alam mo yun, malayo pa tayo doon. Mga kapuso, 72 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.